Wala akong maliit eh. Maliit lang. Wala akong maliit. Hindi na ito.
Pa-refill ako. Pero yung bagong music. Ikaw inutusan na punta sa akin. Punta ka sa akin. Nakulit dito sa'yo kasi.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng Kwaresma. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at special na intensyon ng Cueto family, Caris Al Ignacio family, Tixon family, Dhara family, Briñas family, Diaz family, Carmen Ramos and family, Nati Estrada and family, Jane Pagal and family, Jose Javier and family, Mr. and Mrs. William Ladringan and family, Annie Obanyo, J. Fredeluces, Glovi, Remis Garden, April Ann Gulanes, Francisco family, Gulanes, Alipis, Sarongan, Gonzales, Repizo and Parsha family. Para sa kaarawan ni Joshua Krill at Andre Salonga, sa mabilisang paggaling ni Baby Annalyn Lat at Reggie Cubio, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Yolita Bohan, Romualdo de Guzman, Apolonia Romulo Marlon de Guzman, Eduardo Buco Jr. and Sr., Melania Ramoncito Buco, Marita Corcuera, Imelda Torres, Leon Shabuco, Roberto Buco Jr. and Sr., Zenaida Garcia, Wilfredo Jose Pelobelio, Fermina Lardin, Rosario Ernesto Hornada, Corazon Torres, Glovi, Kimberly Gundang, Eugenia Pascual, Casimiro Crispina Tabulok, Pedro Torriser, Rufo Jr. and Sr., Dolores Da Prosa, Gloria, Jenny Jose Ganzan, Almedo Corpus, Cesar Andy Badua, Efren Tombong, Ernesto Dolores Paje, Romualdo de Guzman, Nesita Domingo, Almi Teng, Leonardo Felicidad, Florentino Chantenco, Raul Jose Macalino, Adelaida Pangan, Gideon Paje, Dick E. Matawaran, Reynaldo Salonga, Panfila Antonio, Angelo Isaac, Faustino Teodora Vicente Remedios, Segundo Siriaco, Emmanuel Alipis, Claro and Clarito Sibonga, Carmelino, Apolonia, Natalia, Erlinda, Richard Sorongan, Bernabe Paz Rodrigo, Corazon Garcelilla, Generosa Legaspi, Richard and Jennifer Snyder, at Virginia B. Gonzalez. Kung sino ang walang kasalanan ay siyang unang pumukol ng bato. Ang mga salitang ito ang paanyaya ni Jesus sa mga umuusig sa babaeng nahuling nakikiapid. Hinahamon tayo ni Jesus na maging maunawain sa isa't isa, sapagkat lahat tayo ay may kanya-kanyang kahinaan at kasalanan. Lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran mula sa Diyos bilang panimula po magsikay namin. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa huling linggo sa panahon ng Kwaresma.
At upang maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, Ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumaak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, kalunos-lunos ang kalagayan ng mga Israelita nang sila'y mabihag sa Babylonia. Ngunit sa kabila nito, ipahahayag ni Yahweh ang plano niyang pagliligtas sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinabi ng Panginoon na siyang gumawa ng langit upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupi ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karuwahe winasak. Sila'y nangabuwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang hina. Ito ang sabi niya. Ang mga nangyari nung unang panahon, inilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan, ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilan. Maging ang disyerto ay patutubigan din. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailat, gaya ng albestrus at ng asong gubat. Ang dahilan nito'y sa disyerto ako'y magpabukal ng saganang tubig para may mainom. Ang aking hinirang silang nilalangko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyari kasaysayan, parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiaway. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng bansa'y nagmamasid sa paligid. Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila. Anong likid? Dakila ng masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasan. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paano inuulan yaong mga tuyong batis. Sa sariling bayan namin, kami, puon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim ng may luha. Bayaan mo na mag-anit, masasayat, natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay, binhit na nanangis, ay inawit na may galas, dalay-ani, pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Sa ikalawang pagbasa, kung ituturing natin si Kristo bilang sentro ng ating buhay,
higit nasisidhi ang pagkilala natin sa Kanya at makikibahagi tayo ng ganap sa buhay niya. Ito ang pinatutunayan ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli, makihati sa Kanyang mga hirap, at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat. Kaya lumupo siya at sila ay tinuruan. Nooy, dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus kaya't sila tinignan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana ay naalala niyo pa ang ebanghelyo natin noong nakaraang linggo tungkol sa talinghaga sa alibughang anak. Uli, papaalala ko lang sa inyo. Kapag medyo nagamay natin ang talinghagang ito, halos alam na natin kung ano ang gustong sabihin sa atin ng Diyos. Kung paano niya tayo minamahal at pinapatawad ng mabuti. Kaya sana madalas alalahanin natin yung talinghagang iyon. Sapagkat ito mismo ang magbibigay sa atin ng maraming pag-asa, na maraming pagtitiwala din sa sarili,
sapagkat patuloy tayong nakahandang yakapin ng Diyos. Pero, kwento lang yun eh. Ngayong linggo, hindi lang basta kwento. Isang tagpo na kung saan mas lalong makikita natin ng mabuti kung paano ang Diyos ay punong-puno ng awa, habag at pagpapatawad. Sa tagpong ito, inihaharap kay Jesus ang isang babaeng nahuling nakikiapid. Hindi na natin tatanungin kung ano ang nangyari dun sa babae. Ang gusto kong pagninayan natin ng mabuti, bilang paghahanda sa darating na mga mahal at mga banal na araw. Next Sunday ay Domingo Ramos na. Magdala po tayo ng palaspas. Bago tayo pumasok doon, binibigay sa atin ang pagninilay na ito na kung saan mayroong mga titigan na nangyayari. Una, yung sa pagitan ni Jesus at ng mga taong hindi alam kunwari kung ano ang kanilang gagawin. Diba? Ang totoo, kahit ano ang sagot ni Jesus, magkakamali at magkakamali siya. Pag sinabi niyang, patawarin na natin yan. Ganun. Pag sinabi ni Jesus ng ganun, lalabag siya sa batas. O pag sinabi naman niya, sige, parusahan, babatuhin yun hanggang mamatay. Ibig sabihin, nagkasala din si Jesus dahil hinangad niyang mamatay yung babaeng nagkasala. Either way, mali ang magiging desisyon ni Jesus. Kaya nga, iniharap sa kanya yung ganitong sitwasyon. Pero alam niyo naman, hindi basta-basta rin marunong si Jesus. Ano ang sabi niya? Sino man sa inyo na walang kasalanan at ang siyang maunang bumato sa kanya, bago niya yung sinabi, tinignan muna nila siya. Siguro una, kapag halimbawa medyo confused tayo at totoong hindi natin talaga alam ang gagawin sa ating buhay at hindi tayo makapag-desisyon, lumapit tayo kay Jesus. At ibigay natin sa Kanya yung ating pinag-iisipan ng mabuti kung ano ang gagawin natin. At hayaan natin, tingnan natin siya, tingnan niya tayo mismo. At sabihin kung ano ang magandang gawin natin. Di ba? Pag nahihirapan tayo, lumapit tayo kay Jesus. Tingnan natin siya at tanungin kung ano ang dapat natin gawin. Sapagkat si Jesus, laging makatarungan, laging alam niya kung ano ang makabubuti para sa ating lahat. Ikalawang titigan. Pagkatapos ng lahat, ang nagtitigan naman ay si Jesus at yung babaeng nahuling nakikiapid. Hindi ko alam kung sino ang unang yung tititigan. Yung babae o si Jesus. Siguro maganda munang tingnan nyo si Jesus kung paanong naawa siya at nahabag doon sa nagkakasala. Na para bagang yun din ang gusto nating maramdaman kapag tayo ay nagkamali at nagkasala. Kung paano niya sasabihin sa atin din, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Di ba? Parang masarap pakinggan talaga yung ganoong tagpo. O masarap tignan ni Jesus. Kaya lang at some point, pag minsan dahil at some point nga, nakiapid tayo, di ba? Nagkasala tayo, parang mahirap tingnan si Jesus. Nakakahiya, di ba? O mga kultura naman natin yun. Pero gayon pa man, ang panawagan ay kahit na yukong-yuko tayo, itaas natin ang ating ulo at tignan natin si Jesus nakabayubay sa krus para mas maramdaman natin kung gaano niya tayo kinakaawaan at pinapatawad. Hindi ba? Yung mata sa mata, tignan natin siya para mas ramdam natin ng totoo yung habag na binibigay sa atin ng Diyos. Huwag yung parang ma-imagine mo na lamang na, sige, pinatawad ako ng Diyos. Hindi. Yung bang may connection ba? Alam mo, nagkasala ka. Naniniwala ka na patatawarin ka ng Diyos. So,
So itaas mo ang iyong ulo. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, kahit gaano nakakahiya, tingnan natin siya. Titigan natin siya at hayaan niyong titigan rin kayo at sabihan, hindi kita parurusahan. Hindi. Hindi ganon ang Diyos. Hindi. Mahal niya tayo at patatawarin niya tayo. Pero, may padagdag. Huwag ka nang magkakasala. Gawan natin ng paraan. Maging malakas nawa tayo. Ano? Kung ganun ang Diyos, sana ganun tayo sa bawat isa, hindi ba? Kapag sa bahay, gusto mo ba bang bagpatuhan na lang sila? Kasi ganun ang gagawin doon sa nakiapid, patuhin hanggang mamatay. Sa bahay, pag may nag-aaway, gusto mo magbatuhan yung mga anak mo. Mau-hospital lahat yung mga yan. Mauubos ang pondo ninyo. Kawawa naman, di ba? Huwag. Sana hangarin natin yung pagpapatawad palagi. Although, minsan mabigat yung daan na yun, pero sana piliin palagi natin yun. Kayanin natin yun. Yun ang binibigay sa atin ng Diyos. Yun din ang ibahagi natin sa bawat isa. Yung Pasko ay isang magandang piyesta yan. Ang Diyos ay naging tao. Parang ang sarap pakiramdam bilang isang minamahal. Kapiling natin yung nagmamahal sa atin. Parang nakakakilig pa nga yun. Di ba? Yung kasama mo yung mahal mo at yung gusto mo. At gusto pa rin, of course. Ang sarap ng pakiramdam ng gano'n na magkasama kayo. Pero ito, hindi lang basta magkasama. Iaalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Yung gano'n yung pagmamahal na level na binibigay sa atin ng panahon ng mga mahal na araw. Yung pagmamahal na kung saan pwedeng dumanak ang dugo, pwedeng bawian ng buhay dahil sa pagmamahal. O hindi ka kikiligin lang nun. Kasi yung nagmamahal sa'yo, totoong nagmamahal. Hindi lang basta-basta presensya. Ililigtas ka niya. Patatawarin ka niya. O ganun sana tayo sa bawat isa. Kasi ganun ang Diyos sa atin. Araw-araw. Pinipili tayong mahalin at patawarin. Amen. Magsitayo tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Magdalena. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa matayang nilibing. Nanawag sa kadarolan ng mga yumao. Nang may katlang araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula parito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako si Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na mamatay na tao. At sa buhay na walang hanggan. Amen. Habang papalapit ang mga mahal na araw, dumudulog tayo sa ating Ama na panatilihin niya ang kanyang paghahabag sa atin upang tuluyan tayong makasapit sa pagbabagong buhay na ating hinahangad at maging marapat tumanggap ng grasya ng muling pagkabuhay ng kanyang anak. Dumalangin tayo, Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. May pahayag nawa ng mga namumuno sa simbahan ang mabuting balita ng may tapang sa gitna ng realidad ng pagkamuhi, pagsisinungaling at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. May sulong nawa ng mga namumuno sa pamayanan nang may lakas ng loob ang hustisya para sa mga mahihirap,
moralidad at pagtatanggol sa dignidad ng buhay ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Akayin nawa ng mga tatayong saksi at mga katikista ang mga bibinyagan tungo sa landas ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahal na pagpapakasakit ni Kristo, magtulungan nawa ang bawat binyagan na lumikha ng komunidad kung saan naghahari ang awa, pagkahabag at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo nawa, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, ang mga kapatid naming yumao upang ang karangalan nila'y maging ganap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, sa pamagitan ng iyong salita na iligtas ang babaeng nagkasala, sa pamagitan din ng iyong salitang si Jesus, iligtas mo kami sa kamatayan at tulutan mo kami ng bagong buhay na siyang pinagtagumpayanan sa krus. Siyang nabubuhay kagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mag-isiyo po na po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain namin ang kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya, banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinagsaloob mo ng mga nilalaman ng panampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay. Pakudaan sa pinagdiriwang ng paghahain ito sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakalin mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawat ng papuri sa iyo. Nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoon Diyos ng
banal, ikaw ang mukha ng tanang kabanalan kasi sa pamagitan ng Espiritu may banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyo na ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyo na ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa ang mga ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at ninialay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling natin mga simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa na Bartolome naming Obispo at tanang kaparian. Ang lahat ng marin ng mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gawin lahat na mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalulugan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, sa nasa aking tapat na esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiunuan namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parang kapuray sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tawagin natin Ama, ang Diyos sa ating mapagkalinga. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at pag-uwi hintulot sa puso at iyan mo kami sa lahat ng
Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, paglaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin din. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsunod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga